Amen. Amen. Okay, magandang lalaki po ako. Okay, purihin ng Lord. Okay, good morning po sa bawat isa po sa atin. Ang buwang ito, ayon po sa ating bansa, ay tinawag po na Fire Prevention Week o Fire Prevention Month. Okay, Fire Prevention Month. Inisip ko kung bakit. Siguro maaring yung panahon na papasok na po yung tinatawag pong sisimula ng tag-init at yan na po ay nag-iingat na po lahat ng mga bumbero. But today, dahil ito po ang ating tema, ang tema po ng ating pong bansang Pilipinas, Fire Prevention Week, ang theme po natin sa buong buwan po ng Marso ay Ablaze the Fire. Ibig sabihin, pagningasin mo po yung apoy, yung init na nasa sa iyo. And that is the fire of God. Purihin ng Lord. Binigyan po natin ng pamagat na apoy ng Kristiyano. Okay. Ang apoy ng langit ay sinusunog po ang kasalanan. Ngunit ang apoy ng impyerno ay sinusunog po niya ang makasalanan. Okay, ulitin ko po. Ang apoy ng kalangitan ay sinusunog po niya ang kasalanan, ngunit ang apoy po ng impyerno ay sinusunog po niya ang makasalanan. So, apoy sa lupa ay nakakapinsala ng kalikasan, ari-arian, katulad ng bahay, gusali, kabundukan. Ayaw po natin ang ganito. Okay, dahil ang sabi nga ng iba, ito raw apoy dito sa lupa ay walang kabusugan. Kasi mayroong tinatawag na kinain ng apoy, dinilaan ng apoy, nilamon ng apoy. Ewan ko kung bakit may tiyan ba ang apoy. Okay, so tumutupok po siya. Maging sa apoy sa mag-asawa ay nagdudulot po ito ng matibay na pagmamahalan at pagsasama. Kapag ang mag-asawa ay mainit ang pagmamahalan sa isa't isa, the more na lalo silang tumitibay, the more na lalong lumalalim ang kanilang relasyon, the more na nakikilala nilang isa't isa, the more na nanunuwaan nila ang isa't isa, at the more ang love po nila ay lumalalim, lalo na po kapag sentro ay ang Panginoon sa kanilang pagsasama. So, meron namang apoy na nilalaro. Ito naman ay nagbibigay ng aliw sa mga manonood. Pupunta po kami ng Boracay at meron pong ginaganon nila yung apoy. Yung iba nga, parang kinakain pang ang apoy. Tapos ibinubuga. Aliw na aliw ang lahat po ng nandun. Kasi kung papaano po nila paikutin yung apoy doon po sa tali. Okay, ang ganda po ng kanilang ginagawa. Akala ko ito yung apoy na nakakapinsala, pero ito po yung apoy na nakakaaliw. Ngunit iba naman po ay mayroong mga inaapoy ng lagnat, di ba? O sakit, meron din nag-uumapoy sa galit. Alam mo yung mga ganon. Lahat ng apoy ay may kanya-kanya ko pong linya sa buhay po ng mananampalataya. But today, let us speak about the fire. Okay? The fire of God. Yung apoy mula sa langit. You know what? When you are in your emotion, okay, kapag ang tao is ruled or in the atmosphere of his emotion, siya po ay makakapag-decide not even thinking what is good or what is bad, what is right or wrong, because you are ruled and you were even reigned by your emotions. Pero when the fire of God is kept coming unto you, kapag yung apoy ng Diyos ang siyang dumaloy po sa atin, ang decision po natin nagiging maganda. Because when we speak of the fire of God, we speak of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit is upon you, we can decide what is good and what is right. It is because the Holy Spirit is the great teacher. Amen. Siya po ay yung tinatawag po natin na teacher of all teachers. Na kapag siya po ang nagturo po sa atin, hindi po tayo mamamali ng desisyon. Kaya napakahalaga po na tayo ay nasa ilalim ng pangunguna lagi ng Santong Espiritu. 1 Kings chapter 18, verses 36 to 39. Nang ikatlo na ng hapon, okay, alam nyo yung salitang ikatlo ng hapon, marami pong tumangkilik po rito. Not only po doon sa get that 3 o'clock habit, pero yung alas 3 po, sa banal na kasulatan ay napakahalaga po. Dahil maging nung si Kristo ay ipako at iaalay niya na ang kanyang buhay, ang sabi ng Biblia, nang mag-iikatlo ng hapon.
At pagkatapos din po itong si Peter and John, nung sila po ay pumunta doon sa isang templo, nang mag-iikatlo ng hapon ay nakita nilang isang lumpo doon sa unahan ng templo. Okay, kaya ginawa po ng mga kapatiran po natin mga Catholics ay nagkaroon po sila ng programang Get That 3 O'Clock Habit. At yung 3 o'clock na yon, it speaks of prayer. So, nang ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Yung tagpupong ito ay maraming proseso. Bago naganap ang ganitong bagay, nagtatago po ang lahat ng mga propeta during the time of King Ahab at saka ng kanyang asawang si Jezebel dahil lahat po ng propeta ay kanino pong pinapatay. At parang ganoon na lang ang buhay ng mga tao na parang walang silbi sa kanila that time sapagkat sila po ang hari at reyna sa panahon na yon. But then, itong si Elijah ay talaga pong ayon sa udyok ng Santong Espiritu, sa udyok ng Diyos, ay kinausap po siya na ito ang kanyang gagawin. So nagkaroon po ng duelo doon sa Mount Carmel. Ang Mount Carmel po, ang tawag po nila dyan ay Garden of God. Okay. Into that Garden of God, there was a duel made between the 50 and 450 prophets of Asherah and Baal against one man, the prophet of God. Kaya minsan po pwedeng pamagatan ito when one is a majority. Kapag ang isa ay nagiging marami, it is because of the presence of God. So Elijah, ang sabi niya, nung panahon na po niya ng paghahandog, dahil itong mga propetang ito na 500, nagsimula po sila sa umaga at tinawagan po nila ang kanilang Diyos para tupukin po yung tinatawag na handog. So nagkaroon po ng dalawang altar at doon sa altar na dalawa ay naghandog po sila ng hayop na doon po ay malalaman kung sino sa kanila ang dinidinig ng Diyos. Kaya tumawag ang 500 prophets of Baal. Ang sabi mula umaga hanggang hapon, nagsugat-sugat na sila sa kanilang katawan para tupukin ng kanilang Diyos yung handog, pero hindi nangyari. But then when the time comes of Elijah, ang sabi niya, nang mag-iikatlo ng hapon o nang ikatlo ng hapon, ibig sabihin, 3:00 na po. And then he cried out to God, he prayed to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. At ang sabi niya, pinaalala lang niya, let these people know. Hayaan mo, Panginoon, na malaman nila na ako ang inyong lingkod. At sa verse 37, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Nooy din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. So lahat po ng kagamitan nandun, hindi lang po ng handog, hindi lang po ng kahoy, hindi lang po ng bato, at maging yung kanal na puno ng tubig, ito po ay natuyo. Showing that the God of Israel, that the God whom we serve, is the God that answers. Amen. Ang Diyos po ng Israel at ang Diyos mo at ang Diyos po nating lahat ay Diyos na tumutugon sa panalangin. Sa verse 39, nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. It seems na itong pangyayaring ito ay kahindik-hindik sa sitwasyon ng mga Israelites. May mga bagay sa buhay po natin na hindi po natin nagugustuhan. Kung mahal ako ng Diyos, bakit inalaw niya na ganito mangyari sa aking pamilya? Kung mahal ako ng Diyos, bakit pinahintulutan niya na ito mangyari sa aking buhay? Pero isa lang po ang sabi ngayon, when all those things come, it is because that is the time that God will display His power over you. Para makita mo na Diyos lamang po ang tumutugon sa bawat sitwasyon sa buhay ng tao. There are times we see negative as negative. There are times we even see positive as negative. But
God all of those things, meron po siyang rason. Why He allow all those things na negatibo sa iyo for one reason. He is just wanting to display His power. He is just wanting to prove that He is God. At alam niya kung ano ang mabuti para sa iyo. So fire came down in Moses' days during po sa burning bush. Sa panahon po ni Moses, nagpababari ng Diyos ng apoy sa pamamagitan po niyong isang puno na ito hindi masunog-sunog. And it caught the attention of Moses. And when Moses approaches that bush na ito nagliliyab, God speaks. This is the fire of God. And in the days of Pentecost, sa panahon din ng Pentecostes, habang sila po ang mga disipulo ay na nagtitipon-tipon, bumaba ang Santong Espiritu sa kanila, nilukuban sila ng kanyang Espiritu, at ang sabi ganoon sa Bible, each one of them ay meron pong tinatawag na tongues of fire. Ningas. Ngayon, saan dapat umalab ang Kristiyano? Ito po ang tanong. Saan dapat tayo umalab? Una, pag-alabin natin ang pagsamba sa kalangitan. Gusto natin guminhawa ang ating buhay pero hindi ka naman marunong sumamba. Kung sumamba ka, sa pilitan lang. Kung magtataas ka ng kamay kasi ang kaliwat kahanan mo nagtaas ng kamay. Tapos gusto mo guminhawa ang iyong buhay. Noon may kakilala po ako. Isang babae na nag-decide ng harap ng mapapangasawa at nakita po niya isang binata. Binata na ang kanyang patutuo, sila po yung gumagawa ng alak, ng banog. At kumita po sila roon. In fact, nakapagtapos siya ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibinta ng lambanog. Pero naging Kristiyano. Nakapangasawa siya ng isang kabataan din, on fire sa Panginoon. At dahil sila po ay nagsama, sinubok ng panahon at pagkakataon ang kanilang buhay. At ang babae, of course, gusto niya na ang mapangasawa ay magbibigay sa kanya ng ginhawa. Pero dahil sa pagsubok na yon, hindi nakayanan ng lalaki. At bumalik po siya sa dati niyang buhay na manginginom. Isang araw, tinanong ko. Sabi ko, bro, yung asawa mo, pinili ka dahil nangangarap siya na ikaw ay magbibigay ng ginhawa sa kanyang buhay. Pero ngayon, kung ganon, bakit ganon ang nangyari? Nangarap kayo na maging hawa ang buhay ninyo, pero ngayon, bumalik kayo sa pag-iinom. Nangiti lang siya at ang sabi niya, Pastor, noon, ang ganda ng pananaw ko sa ginhawa. Pero nung tumalikod ako sa Diyos, na hindi ko sinasadya, hindi ko alam bakit natagpuan ko ng sarili ko ganito, iba na ang ginhawa sa akin. At ibaan na rin ang ginhawa sa aking asawa. Sabi niya, Pastor, spell ginhawa. Anak, spell ginhawa. G-I-N. Gin. Hawa na, hawa. Naging ginhawa. Kaya if you are ruled by your emotion, man, try to think of it. Not only once, but a lot of times. Kasi yung inaakala mong maganda, baka mali pala kasi emosyon mo lang. When you make decision, ipag-praise the Lord, Lord, is this decision that I'm going to make? Ito pang decision na gagawin ko po, Panginoon, magbibigay lugod sa iyo. Kahit, Panginoon, parang hindi ko gusto. Pero yung gusto mo, gugustuhin ko kahit ayaw ko. At yung ayaw mo, aayawin ko kahit gusto ko. Pagpapasakop sa pangunguna ng Santong Espiritu. So ang umaapoy na pagsamba sa kalangitan, Revelations 5, verses 11 to 13. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyong-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ng mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng mga naroon, ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Tama ang sinabi ng Filipos 2, nang sabing ganon, lahat ng nandun sa itaas, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Those who are in the heavens, those who are in the earth, and even beneath the earth.
Lahat ng yan, at ang sabi rito, maging yung nasa dagat. Kung anumang nandoon sa dagat, kung totoo mang mayroong syokoy, kung totoo mang mayroong mga syokay. Sirena pala yan, no? So, ang asawa ni Shokoy ay si Shokay. Okay, kung totoo mang merong ganon, lahat ng yon magbibigay papuri at parangal sa Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, everything that has breath, praise the Lord. Ang tanong, may hininga ka ba? So kung may hininga ka, you are commanded by God to worship Him in spirit and in truth. Amen. Bakit kaya? Kasi yung ginagawa po nating pagsamba, ma-extend po ito sa langit at forever po yun. Kaya kung hindi ka marunong sumamba sa lupa, huwag mong sabihin na, Lord, sa langit na lang ako mag-practice. Hindi mo po pwedeng pagpraktisan ng kalangitan ng kabanalan. Dahil lahat ng mapupunta roon, master na po ang pagwa-worship. Pero ang pagwa-worship na ito ay hindi po yung palakasan ng boses. Hindi po pataasan ng lundag. Hindi ho pahabaan ng pagsasabi ng hallelujah. At hindi rin po ito pagandahan ng sayaw o ng tugtugan. Puso sa puso ang pagsamba sa Panginoon. Nung ako ay bata-batang mananampalataya, ayokong makihalo sa mga Baptist. Dahil ang isip ko, hindi sila marunong magpuri. Dahil ang kinagisnan kong pagpupuri ay pagpupuri na talagang pagsumayaw ay talagang lahat ng upuan nagtatalsikan. Nung araw kami mga young people, kapag nagpupuri kami, lahat ng upuan tinatabihan. Bakit? Kasi pag nagsayaw, meron talagang bumabangga sa likod mo, pero sayaw lang. Yun po ako namulat. And one time, umattend po ako sa Baptist. Inantok po ako kasi sa himnal. Akala ko noon, hindi makakapunta sa langit ito. Kasi hindi expressive sa kanilang pagsamba. But when I learned to grow up, nung matuto na ako sa paglago, at tumatagal na, nakita ko na ang totoong pagsamba, wala pala doon sa pagtalon-talon, wala pala sa masayang awitin, wala pala doon sa malungkot na awitin, nandoon pala sa puso. Yung pagkakilala mo sa Diyos. Sabi nung yung speaker natin last Sunday, ang sabi niya, alam niyo sa langit, wala nang iyakan doon. Di ba kaya tayo umiiyak, nasasaktan tayo? Pagdating mo sa langit, emosyon mo, mature na. Because in Revelations 21:4, ang sabi nga noon, He Himself will wipe out the tears from our eyes. Siya mismo ang kordero. Papahira niya yung ating mga luha. Luha ng paghihirap. Luha ng pagtitiis. Kasi pagdating mo sa langit, you will rejoice forevermore. Kaya kung dito sa lupa, hindi ka nga makapagsamba ng maayos, gugustuhin mo pa ba ang langit? Hindi ka na-qualify doon. Pastor, magpa-practice ako ngayon. Do it now and master it. Kasi pagdating mo sa langit, wala nang magtuturo sa iyo ng worship. Dahil alam mo na ang totoong pagsamba. At ang totoong pagsamba nagsisimula sa lupa. Sabi ni Jesus sa Samaritan woman, now is the day. The time has come that those who will worship my Father will worship Him in spirit and in truth. Ang totoong pagsamba ay hindi nakikita yan sa paglupasay. Hindi nakikita yon sa habang sumasamba ka, iyak ka ng iyak. It's not. Kasi ang totoong pagsamba, maayos ang puso. Maayos at malinis ang puso. At pagdating sa langit, yan po ang perfect place ng tinatawag na joint worship service. Doon po, magkakasama na po tayo ng mga Amerikano, ng mga Hapon, ng mga Inchik. Diba? At lahat ng mga katitribo. Sama-sama na po yon sa pagsamba. At lahat po ng lingwahe doon, iisa na lang at nagkakaunawaan. Kasi ang pagsamba at lingwahe doon sa langit ay Tagalog. Pagdating mo sa Amerika, hindi, sasabihin nila English. Pagdating mo doon sa Russia, hindi, sasabihin nila yung salita namin.
Diba? Pinoy tayo, Tagalog. Lahat nagkakanawaan. Isang lingwahe na lang yon. One spirit, one mind, one body, one soul. Because one baptism in the Lord. So, join worship po sa langit. Diba, pag marami tayo, ang sarap naman sumamba. Pero pag nag-iisa ka lang, kaya yung iba, kahit sa panalangin, pag nag-iisa, ayaw eh. Pero pag may kasama, on fire. So, ito yung mga nagtagumpay sa mundo. Yung mga nakasama doon sa joint worship, ito yung nagtagumpay sa mundo. Ito yung dumaan sa proseso ng Diyos. Ang taong on fire kay Lord wins the war. Always wins the war. Alam mo yung tao, na laging nag-iinit o nag-uumpo yung kanyang pagsamba sa Panginoon, ito yung laging nagtatagumpay. Kahit nasasaktan, pero alam niya at the end, nagtatagumpay siya. Di ba madalas kong kinikwento, sa pelikula, ang kontrabida sa umpisa, kawawang-kawawa. Binubugbog, pinahihirapan, inaalila, di ba? Binubuli, tinutuya. Pero bandang huli, magpiprevail siya. At ang bida sa pelikula, yan yung mga itinutulak na sa bangin, pero pagbagsak, nakahawak pala doon sa puno, sa baba. Buhay pa rin. Tinulak sa eroplano, abay nakahawak doon sa gulong ng eroplano. Buhay pa rin. Hindi pa itinutulak, patay na. Kasi nga, kontrabida. Hindi siya pwedeng magtagumpay, kontrabida siya. Pero ang bida, ano man ang gawin ng dyablo sa buhay mo, dahil bida ka sa paningin ng Panginoon, anak ka niya, you will always prevail. You might even undergo different kinds of battles in life. You might even taste and see death. Pero ang sabi ng Psalms 23, though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit tumarap man ako sa animong kamatayan, hindi ako matatakot, kasama kita. So ito yung mga praktisadong nananamba sa lupa at nag-e-extend sa kalangitan. Non-stop ang awitan, sayawan, maging ang iba't ibang mga nilalang ay may sariling paraan ng pagsamba. Sabi ng Bible, the trees of the field shall clap their hands. Kahit na yung mga puno dyan sa kagubatan, may mga sarili silang paraan ng pagpupuri sa Diyos. Kahit yung ibang nilalang, may paraan sila ng pagpupuri sa Diyos. Tayo pa kaya, nilikha kawangis ng Diyos? Tayo pa kaya, binabaan ng Diyos, kunin ang kasalanan natin, at pagkatapos binigyan tayo ng paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at walang ibang daan kundi si Jesus. Una, pag-alabi ng pagsamba sa kalangitan. Pangalawa, pagningasin ng pagsamba sa cell group. Kumusta ba ang ating cell group? Masaya ba? O puno ng marites? Dapat puro maricel. Kasi lahat nandun sa cell. At wala nang era. Wala nang patulera. Wala nang bungangera. Lahat nandun, nagbubunga, hindi nagbubunganga. Diba? Nagbubunga tayo kasi abiding in the vine. When a person abides in the vine, love, joy, health, peace, all of those were made for you. Sabi ng isang kante, abiding in the vine, love, joy, health, peace, He has made them mine. I have prosperity, power, and victory, abiding in the vine. Man, when you abide in the vine, ask what you will and it shall be given unto you. So, pagningasin ng pagsamba sa cell group,
Maging sa cell group, dapat langit ang nadarama. Di ba, kinakanta nga natin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing, kapiling ba si Lord sa cell group? Kapag kapiling si Lord sa cell group, dapat maging sa cell group, nandoon ang kalangitan. Amen. Hindi yung naglalangit-langit ka sa halit sa leader mo dahil hindi natugon yung gusto mo. Dapat langit ang pakiramdam because we are in the atmosphere of heaven. Kaya sa leaders, ayusin ang worship songs in your worship time. Naalala ko yung grupo nila Kuya Mon, kasama si na tatay noon. Pag umattend ako sa men's group, alam ko na kagad ang kanilang kanta. Kung hindi yung kay buti-buti mo. Di ba? At minsan si tatay nangunguna sa kanta. Kay buti-buti mo, ang kasunod nun, alam ko na rin. Ang kasunod na paawit nun, pusong dalisay. Di ba? Mga barako, pero pag umawit, parang hindi makapatay ng langaw. Because they respect the awesome presence of God. Mga barako yung nagsasama, pag pinakinggan mo mga patutuo niyan, mga halang kaluluwa niyan. Pero pag pinakinggan mo ang patutuo, kita mo yung goodness of God. Pag mag-join ka doon sa kanilang gawain, lahat tahimik because they waited on what God is saying. Pero nung nakakilala sa Lord, hindi mo maisip na, ganun ba ang buhay noon? Because, you know what? When you come to know God, and when your heart is full of the spirit of worship, nagiging maayos ka sa harapan ng Diyos. Yung pusong bato, nagiging pusong laman, na kumikilala at nagkakaroon ng wagas na pagsamba sa Diyos. So, umawit ng mga awiting makalangit, ayon sa banal na kasulatan. When you come together, in your cell group or in your worship time, mag-awitan kayo ng mga salmo at mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Sabi ng Efeso, when you come together in God's name, in the Lord's name, umawit kayo ng mga papuring awitan. And thirdly, pagdiyabin ang pagsamba sa simbahan. Pag sinabing liyab, di ba? Ibig sabihin, lumalaki ang apoy. Hindi yung tameme tayo. Yung papasok ka rito, nalulugo-lugo ka, paglabas mo, gapang ka na. Hindi ho ganun. Lulugo-lugo kang papasok dito, paglabas mo, man, you're on fire. Psalms 63 verse 4. Sabi ng isang awit, so I will bless you as long as I live. And so I will bless you. As long as I live, I will lift up my hands to thy name. So I will bless you. Ang umawit ng salmo, ang sumulat nito, sabi ganon, aking kitang pagpapalain, so I will bless you. Hanggat buhay ako, ang labing ito, aawit at mga kamay na to ay laging itataas ka. I will lift up my hands to thy name. Di mo magawang itaas ang kamay mo, tapos gusto mo ginhawa. Gusto mo pagpapala. Ni hindi ka makasunod sa Lord. 1 Timothy 2:8, I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Sabi ni Paul kay Timoteo, ito, gawin nyo nang walang galit at walang kaaway. So ang pagsamba, pinaghahandaan po ang pagsamba. Hindi yung puyat at pagod ka. Pagkatapos sasamba ka, hindi ka na, gusto mo nang matulog. Inip ka na sa awitan. Pagod ka na sa katatayo. Kapag nakaramdam ka na ng pagod ka sa tumayo, umupo ka. Pag nakaupo ka, hindi ka na ba papakinggan ni Lord? Pag nakatayo ka, sumasamba, yun lang ang papakinggan ba ni Lord?
Hindi ho, puso ang pinag-uusapan po rito. Kaya pagsasamba, ayusin ang sarili. Huwag magpuyat. Kasi oras ng panambahan, makakatulog ka niyan. At baka lagnatin ka pa kapag pinwersa mo ang sarili mo sa pagsayaw. At baka matumba ka sa iyong pagtayo dahil sa hilo. Dapat pine-prepare ang body, soul, and spirit. Amen. Sa pagsamba. At lahat ng dala mo sa katawan mo, dapat marunong din sumamba. Itong kamay, hindi lang ho marunong magtaas para sumamba. Ang kamay na yan, marunong din dumukot para magbigay kasama sa pagsamba. And lastly, pag-apuyin ang pagsamba kahit saan. God is everywhere. Ang Diyos, ang presensya niya, nasa sa lahat ng dako. Sabi nung isa sa kapatid niya, sa kapatiran nasa tabi niya, sabi niya, hala, everywhere pala si Lord, patay ka, sabi niya doon sa isa. Kasi akala niya, ang Diyos nasa simbahan lang, paglabas, pwede nang magmura. Paglabas, pwede nang gawin ang gusto niya. Eh nung natalakay, God is everywhere, at lahat ng gawa mo, nakikita ng Diyos, nakapagsabi-sabi niya sa katabi niya, hala, patay ka, God is everywhere pala. Ibig sabihin, namamasdan ka ni Lord kahit saan ka pumunta. Kahit saan ka naroon, you can still praise and worship God. Amen. Kahit saan ka naroon, kaya kang tugunin ng Panginoon. Jesus, with the Samaritan woman in John chapter 4, diba? Sabi niya, we can worship God in spirit and in truth. Sabi ng babae, dito sa Jacob's Well, diyan lamang kami sasamba. At ang sabi ni Jesus, hindi. God is everywhere. And those who will worship Him in spirit and in truth. Because even in the places na ito ay hindi kaaya-aya sa kinalalagyan mo, kahit nasa wilderness ka pa, kahit nasa disyerto ka pa, God can still meet you there. Amen. Kaya ka pa rin katagpuin ng Diyos. So worship can be done and found everywhere. Kahit saan ka. Pero wag ninyong ikakatwiran kahit hindi na ako sumamba o kahit hindi na ako magsimba kasi God pala is everywhere. Maling konsepto. Dahil ang sabi ng Biblia, wag kaligtaan ang pagsasama-sama. Tapos sasabihin mo. So every time we gather, come and worship God. Pero pag uwi natin kinabukasan, Monday, kahit saan ka naroon, you can still worship God. Because God deserves the praises and worship of His people minu-minuto, segundo. So si Lord, walang tinatanging lugar upang doon lang siya sambahin. Even in the mountains peak, maging sa dulo ng kabundukan, kataas-taasan, God can still meet you there. Sabi ni Haring David, saan ako pupunta para matakasan ka? Pumunta man ako sa ilalim ng karagatan, nandun ka. Pumunta man ako sa kalaliman ng lupa, nandun ka. Pumunta man ako kahit sa pinakamalayong hilaga at kanlungan, nandoon ka. Because God is everywhere. And when you pray to Him, He will always meet you there. Heaven come down to those who will trust in God. Heaven will come down. Bababa ang presensya ng Diyos doon sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Kahit saan ka naroon, even if you feel alone, nasa hospital ka man, nandun ka man doon sa lugar na mapanganib, when you trust God, God is there. Amen. When you trust God, God is there. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating conclusion. Okay? So basahin po natin. 1, 2, 3, go! Ang tunay at wagas na pagsamba ay nagmumula sa pusong binago ng Diyos. Kapag tama ang puso, ay tama rin ang pagsamba. Tama po ba yan? Pag tama ang puso, tama rin ang pagsamba. Ganito mo nga yung puso mo. Sabihin mo, tama ka ba? O may tama ka? Ngayon, ipapatama natin sa Panginoon. Amen. Amen.
Shall we close our eyes and let us lift up our holy hands? Sabi ng Biblia, let all men, lahat ng tao, taas ang kamay sa Panginoon at sumamba. Sa mga sandaling ito, Panginoon, sa iyong salita, yun lamang tama ang puso ay makakapagsamba ng tama. Alisin mo po, Panginoon, lahat ng pangamba sa aming isipan. At matuon lang kami, Panginoon, sa iisang Diyos na pinagmumulan, Panginoon, ng tugon at pangangailangan naming lahat. Sa mga sandaling ito, hayaan mo. Santong Espiritu, lukuban mo kami ng apoy ng kalangitan upang wasakin at tupukin niya ang lahat ng mga bagay sa aming kalooban nang hindi naaayon sa iyo. Refine us as gold, O God, and mold us according to your will. Sa aming pagsuko, Panginoon, ng aming mga buhay, tanda po, Panginoon, O Diyos, ng pagtataas namin ng aming kamay ng pagsamba ng wagas sa iyo. Because it is commanded by you that we have to lift up our holy hands and praise you and worship you to the best that we can. Hayaan mo sa aming mga labi, manalaytay, Panginoon, ng pagsamba. Pagsamba, Panginoon, declaring that you are worthy. Declaring, O Lord, that you are good. Habang tayo nasa diwa ng pagsamba, yaan natin ang ating mga manunugto. Sabayan natin ang kanilang awit. Yes, Lord. Yes, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Declare the goodness of God. Dominions and all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. The Holy Spirit came because Jesus commanded. It's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands Kaya sampahin above natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Declaring His goodness and His power. and dominions, all powers Yes. and positions. Your name Kahit hindi mo maintindihan ang awitin na yan, hayaan mo ang puso mo sumamba sa Diyos. is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Your name is higher. Your
ba rito na nagsasabi na, Pastor, tulungan mo ko, gusto ko ling maranasan ang init ng pagsamba sa Diyos. Kasi nakaramdam ako ng kahinaan sa mga nagdaang panahon. Gusto kong bumalik yung init ng pagsamba na dati kong naramdaman noon. I want you to come. Be open sa sitwasyon mo sa Diyos. Because God is wanting to heal you. Meron ba rito? And I will pray for you. May mga panahon na nag-doubt ako, Panginoon. May mga panahon na parang hindi ko gusto, O Diyos, yung mga nangyayari sa buhay ko. Ngayon, gusto kong bumalik, Panginoon, yung tiwala sa iyo. Sige, I just want you to just come. Because that is your situation. Yes, yes. Mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya isa man sa atin malayo sa Kanya. Sa Bible, iniwan ni Jesus ang 99 sa kwento at hinanap yung isang nawala. Tayo yung nawala. But one day, God found us. Panginoon, narito ang mga anak. Umaamin kami, Panginoon. Nakaranas kami ng paghihina. Pinanghinaan kami, Panginoon, sa anumang bagay na dumating sa aming buhay. And there are times we even doubt our salvation. There are times we even doubt our calling. There are times we even doubt of ourselves. Kung totoo nga ba kami anak mo? Kung totoo nga ba kami lumalakad, Panginoon, O Diyos, bilang anak mo? Maraming gumambala sa aming isipan at sa aming puso. At sa sandaling ito, lumalapit kami sa inyong paanan. Nagsasabi, tulungan mo kami. At inyo po kaming gabayan sa araw-araw na hakbangin po ang Panginoon namin. Maging sa aming decision, hayaan niyo po, Panginoon, O Diyos, pakialaman niyo. Sa aming pagkakamali sa nakaraan, patawad po, Panginoon. At sa sandaling ito, amin na po, Panginoon, pinuputol ang lahat po ng dikta, O Diyos, at kasinungalingan ng dyablo sa aming buhay, na nagsasabing wala na kaming pag-asa, na nagsasabing hindi na kami makakaahon sa buhay na ito. Kasi, Panginoon, kayo ang nagsabi, magpatuloy kami sa inyo, kumabit kami sa inyo, Panginoon, abiding in the vine, manatili, Panginoon, sa inyo, at lahat ng aming po, Panginoon, pangangailangan at asam sa buhay ay inyong ipagkakaloob. Sa araw na ito, Panginoon, hayaan niyo po, O Diyos, lumakad kami sa iyong tulong at lumakad kami sumusunod, Panginoon, sa inyo at lumakad kami ayon, Panginoon, sa inyong dikta. Muli po, pagpalain niyo ang bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.